May nakilala akong isang babae na talagang pinagsisihan ko. Malugod po akong bumabati sa inyo Kuya Junjun. Ako po si July, 24 na taong gulang. Isa po akong waiter sa isang catering. Meron po akong kaibigan na dati kong kasama sa trabaho si Brian. Pero umalis siya dahil nagtrabaho na lang siya sa isang gay bar dahil mabilis daw ang pera doon. Oo, totoo naman. Kasi isang linggo pa lang daw siyang nagtatrabaho doon ay nakabili na agad siya ng mga bagong damit at cellphone. Palagi niya nga ako niyaya na doon na lang din daw ako magtrabaho kasi uupo ka lang, iinom, magkakapera ka na. Pero sabi ko, ay pag wala na talaga akong choice ay papasok na ko doon. Eksakto day off ko sa trabaho ay niyaya niya ako na mag-inom, libre niya daw kasi kumita daw siya. Sabi ko sige libre naman. Tapos nag-inom kami sa Malate, dun kasi maraming pwedeng pag-inuman. Nakarami din kami at mga bandang 3:00 ng umaga ay nag-decide na kami umuwi pero sabi niya ay dumaan muna kami sa Baklaran sa may Chowking. Sabi ko ay ano meron doon? Sabi niya ay maganda tumambay doon. Pag gusto mo makakilala ng babae ay doon ka lang tumambay at ganitong oras maganda doon. Kasi uwian ng mga nagtatrabaho sa club. Nagulat ako na may ganong sistema pala doon. Hindi ako naniwala hanggang kumain na kami sa Chowking. Malakas ang dating ni Brian at malaki ding katawan, kaya hindi mahirap sa kanya ang makipagkilala sa ibang babae. Ako ang pina-order niya ng kakainin namin dahil may kakausapin lang daw siya. Nagulat ako at may kasama na siyang 2 babae sa table namin. At doon ay pinakilala niya ako sa 2 babae at pinakilala niya ako kay Diane. Maganda si Diane, akala mo model. Tapos yun, kwentuhan pero si Brian at yung isang babae na kasama ni Diane ay panay na ang bulungan. Tapos nagulat ako ay nagbulungan na sina Diane at nung kasama niya. Tapos sabi lang ay, okay sige, go. Yun lang narinig ko tapos sabi ni Brian ay, basta sumakay ka lang, ako na bahala sa'yo. Medyo lasing na ako noon kaya sabi ko sige, kung saan ka pupunta sasama ako. Pagkatapos namin kumain ay naghahanap na kami ng taxi. Tapos mga 20 minuto siguro ay nagulat ako na sa motel na kami pumasok. Medyo may idea na ako pero nagulat lang ako kasi ganun lang kabilis. Kinausap lang ni Brian yung 2 babae at eto, andito na kami sa motel. Pero hindi ko na masyadong pinag-isipan kasi andun na kami kasama ko na si Diane. Mag-iinarte pa ba ako? At saka mukhang okay lang naman kay Diane yon. Pagpasok namin ng motel ay sabi lang ni Brian na, ikaw na bahala dyan kay Diane ah. Wag mo ako ipapahiya. Sabi ko na lang, sige ako na bahala dito, yabang ko pa. Pagpasok namin ng kwarto ay wala na kaming sinayang na pagkakataon ni Diane. At iba din tong si Diane, very aggressive. Kaya wala akong nagawa kundi sumunod na lang sa mga gusto niya. At talagang in-enjoy namin ni Diane ang isa't isa. Mga bandang 7:00 ng umaga ay nag-out na kami sa motel at nag-breakfast sa isang tapsihan. At pagkatapos namin ay nagpaalam na kami ni Brian na uuwi na parang walang nangyari. Makalipas ang ilang araw ay hindi na ako makaihi ng maayos at may lumalabas na mga dilaw pag naihi ako. Tinanong ko si Brian kung malinis pa yung babae na nakasama namin. Tanong niya lang, ay hindi ka ba Sabi ko, hindi na. Akala ko ay okay lang. Sira daw ako, dapat nagsuot daw ako proteksyon. Bakit ano nangyari? Sinabi ko na nahihirapan na ako umuhi. Sabi niya lang, ay inuman mo agad ng antibiotic yan. Baka kung saan mapunta yan. Natakot ako at tagad akong pumunta ng pharmacy. Hindi ko alam pero 2 linggo kong ininda ang sakit ng pag-ihi ko. Akala ko ay hindi na mawawala yung sakit na yon. Pero dahil doon ay nagsisi talaga ako dahil hindi ako nagsuot ng proteksyon at nagsisi rin ako dahil nakilala ko yung babae na yon. Hindi na uli ako nasama pag napunta si Brian sa lugar na yon.